Hello mga kasiraya, narito ang latest update ng Too Good to Be True September 8, 2022. Kaya simulan na natin. Fred habang nagsusot ng sapatos, nagpaalam ito kay Lola Hart na aalis muna siya. Aasikasuhin niya ang lilipatan nila ni Eloy sa Bicol. Tugon ni Lola Hart, masyadong malayo ang Bicol. Rason ni Fred, naghahanap ng tauhan ang tiyuhin niya at siya na umano ang sasagot sa pamasahe at titirhan nila. Dugtong pa nito, kung siya ang masusunod, gusto niya sana isama si Lola Hart dahil ayaw niyang mahiwalay ito kay Eloy. Tugon ni Lola Hart, hindi kinakasama ng kanyang loob ang paglayo ni Eloy, kundi kaligayahan ng binata ang kanyang inaalala. Tugon ni Fred, tahimik sa Bicol. Walang gulo kaya maging maligaya umano si Eloy doon. Nang sabihin ni Lola Hart na intindihan niya ang galit ni Fred kay Hugo, pero sana si Eloy ang isipin nila ngayon. Dugtong pa ni Lola Hart, walang kahit sino sa kanila ang makapagdikta sa binata kung ano ang magiging buhay nito at kung sino ang pwedeng mahalin. Sagot ni Fred, walang problema sa kanya kung sino ang mahalin ng binata, pero ilalayo niya ito kay Hugo. At nang sabihin ni Fred siya ang tatay kaya siya ang masusunod, medyo tumaas ang boses ni Lola Hart. Sinagot si Fred na yun na nga susundin umano ni Eloy si Fred, gagawin ang lahat para sa ama dahil mahal na mahal niya ito. Tapos sa huli, si Eloy naman ang mahirapan. Saktong dumating naman itong si Eloy na abutan nito si Lola Hart na umiiyak. Magalang sinabi ni Eloy sa ama na ayaw na niyang makipagtalo. Gusto na lang niyang maintindihan ito. At alam naman daw niya ang lahat. At nang tanungin ni Eloy ang ama kung mayroon pa ba itong hindi sinasabi, buwelta ni Fred kung sinasabi ba ni Eloy na nagsisinungaling siya. Tugon ng binata na hindi yon dahil gusto umano ng ama na iwan niya ang kanyang buhay sa Manila at iwanan si Lolo Sir. Tugon ni Fred, pwede naman daw makikita ni Eloy ang mga kaibigan kahit si Ali. Sagot ni Eloy, hindi naman yon ang punto niya. Ang punto niya, ilalayo siya at kung dahil ba ito kay Lolo Sir. Medyo nagalit si Fred, sinagot ang anak na wala itong alam sa pagkatao ng tinatawag nitong lolo. Buwelta ni Eloy, ang alam niya mahal na mahal ni Lolo Sir ang kanyang ina. At dito na nga nagsimula na ngang maluha si Fred. Sinabi na hindi marunong magmahal si Hugo Agkawili at nagsimula na nga itong ikwento kay Eloy ang dahilan ng galit niya sa matanda. Kapapanganak pa lang daw noon ni Hana kay Eloy. Nagkaroon nito ng komplikasyon, nag-aagaw buhay. Wala siyang pera. Hindi niya umano sinabi o inamin kay Hana, lumapit siya kay Hugo Agkawili. Nagpakumbaba siya at sinabi na ibabalik na niya si Hana. Maghapon umano siyang naghintay sa labas ng opisina ni Hugo at nang nakita niya ito kahit hinawakan siya ng mga tauhan ng matanda, pasigaw nitong sinabi na kailangan ng tulong ni Hana. Nasa hospital ito, delikado ang lagay. Ngunit sinagot siya ni Hugo kung kailangan ba nila ng pera. Tugon ni Fred, kunting tulong lang sir. Buwelta ni Hugo, anong tingin nila sa kanya, uto at sa lahat ng ayaw niya ay yung niloloko siya. Ginagamit ang pangalan ng kanyang anak para makakuha ng pera sa kanya. Dugtong pa ni Hugo, kilala niya ang kanyang anak at mismong si Hana pa daw ang nagsabi sa kanya na magkakamatayan na, hindi ito lalapit sa kanya. At nang sinabi ni Fred na hindi totoo ang mga sinabi ni Hugo, sinabihan ni Hugo ang kanyang mga tauhan. Naturuan ng leksyon si Fred, yung hindi makakalimutan. At habang kinaladkad si Fred ng mga tauhan ni Hugo, paulit-ulit pa rin itong sinigaw na kailangan ni Hana ng tulong hanggang sa tuluyan na ngang pinagtulong-tulungang bubugin itong si Fred. Kwento pa nito kung hindi nagtulong-tulungan ang mga kasama niya sa trabaho, hindi mailabas ang kanyang mag-ina sa hospital. Napakasamang tao umano ni Hugo, pera ang sinasamba. At trinato siyang basura. Ngayon sabihin umano ni Eloy sa kanya na anong karapatan maging bahagi ng matanda sa buhay nito. Maluhang sumagot si Eloy sa ama. Kung aalis sila, bigyan siya ng pagkakataon magpaalam kay Ali at sa kanila Lolo Sir.